Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Biyaheng RH. At syempre, happy weekend na naman po sa inyo, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at nakatutok sa social media din, at sa website, online. Maraming maganda tanghali muna sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH at nanonood sa DZRH News Television at online sa www.ourlivestream.tv. Maraming salamat po for making this show number 1. At syempre, batiin din natin yung mga nakikinig din sa mga sasakyan ngayon. Oo, sa lahat ng mga natatraffic. Uy, naalala mo ba yung bagong ng LTFRB ngayon? Yung mga vintage cars sa weekend na lang. Medyo weekend na lang. Kaya ang tanong ko doon, masyado yung hinihigpitan yung mga vintage cars. Pero samantalang yung mga jeep, yung mga jeep, 'di ba, mga bus na mga luma. Dapat yun ang mga hinihigpitan. Mga 15 years and below. My goodness, di ba? Ay, sandali, magpapakilala muna kami. Magandang tanghali, Pilipinas. Ako po si Dennis Antenor Jr. po. At ako po si Jay Julian para sa makakasama niyo ulit sa loob ng 30 minuto. Wala ka na naman sa sarili mo. Ano ang pag-uusapan natin for today? Ito po, pakinggan natin at panoorin natin si Biel. Thank you, Dennis at Jay. At ito nga ang ating pag-uusapan for today para sa Biyaheng RH. Ang mga social responsibilities ng iba't ibang mga kumpanya, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ano ba ang social responsibility? Ito yung mga karaniwang mga initiative ng mga kumpanya sa pagtulong sa iba't ibang organisasyon, sa mga samahan, sa mga residente ng isang partikular na lugar, mga ganyan ang social responsibilities. Meaning, yung mga charity works. Pero dito sa ating pag-uusapan for today, ang isang social responsibility na ginagawa ng karaniwang ng PTT Philippines na karaniwan natin o regular natin kasama dito sa Biyaheng RH. At ito nga, ipapaliwanag nila kung saan ba nagsimula, ano ba ang ginagawa tuwing meron silang Baka One project. Alamin natin yan maya-maya lamang. Kaya ngayon, ibabalik ko na muna sa inyo, Dennis at Jay. Alright, maraming salamat na Bien. Ayan ang pag-uusapan natin for today. Total, 2 weeks ago at saka last week, medyo nag-introduce tayo ng bagong produkto ng PTT, Sir Jay. Yan, pinakilala na nga ng PTT, yung Euro 4 saka ang Blue Innovation. Pero ito naman, lalo na Euro 4, ito naman lahat naman ito in-implement sa lahat ng mga oil companies. Last week also, we talked about yung pinaka-reaction ng market dun sa kaya nga nag-imbita tayo ng isang partner natin sa Bulacan kung ano yung pinaka-reaction ng market nung bago introduce na produkto natin. At isa sa mga napansin nga nila na talaga naman daw na lalo na sa diesel, yung emission ay talagang hindi na ganun. I can attest. Malinis. Ganun ba? I can attest. Finally! Hindi, maganda talaga yung ano niya. Masyadong smooth siya. At saka may something factor dyan sa gasolina niya. Medyo matipid medyo may tipid kang mararanasan. May extra mararamdaman. Mileage yan. Alam mo naman tayo. Sa akin kasi, ewan ko dun sa mga nagdadrive, sa mga nanonood na nakikinig, I'm not much with the power Hindi ako kasi pag nag-drive po ako, syempre yung asawa ko nandito sa gilid ko. Pag ako'y bumibilis, nangungurot, di ba? Pagka lumalampas ka ng 100. Tapos yung 3 junakis ko nasa likod. May isang binata ako, may 7 ako, saka may 4 years old ako. Yung power hindi ako masyadong Yung linis at saka tipid ang habol ko. So ibig sabihin hindi ka naman kaskasero. Hindi ako masyadong kaskasero. Dahil may guardian angel ako Nananakit pagka may bilis na. Nananakit Meron ka palang tawag natin yan. Pag yung sasakyan napapabilis, minsan merong biglang tawag dito, parang nag-jerk siya. Parang binibigyan ka ng oops, teka muna. Stopper ko stopper ko. Parang nare-regulate ako Okay, so pinag-uusapan na rin natin. Last week may pinag-uusapan, yung Blue Innovation natin, ang PTT. It talks about cleaner performance din para sa natin, diba? Hindi lang yan yung power sa yung performance talaga. Kundi yung linis mismo ng emission ng mga sasakyan. In addition yan, doon sa Euro 4 na na-introduce nga nung pagpasok nitong 2016. Yung Euro 4, lahat naman ng oil companies nag-introduce niyan based dun sa
ito, inutos na rin naman to ng Department of Energy. So, ibig sabihin, yung malinis na gasolina, mas pinalinis pa ng innovation. Pero lumalabas na hindi pala doon natatapos tong effort ng PTT. With the promise na nandun yung power dun sa gasolina inintroduce, malinis na, medyo maganda pa yung performance na ibibigay sa sasakyan mo. Ang maganda dyan, lumalabas na talaga environmental conscious itong PTT. Gumagaling ka na, grabe. Nagugulat ako sa'yo, ha? Maganda yung mga segue mo ngayon, ha? Sir Jay, ha? Okay, may papakilala kami sa inyo. Ito po baka magtaka kayo sa mga nanonood doon sa TV, nako, makakakita kayo ng mga ta-artists ngayon, ha? Bukod sa amin dalawa ni Jay, ha? Na dating ta-artists na, dadagdagan pa natin. Sasamahan pa natin ng isa. Sasamahan pa natin ng isa mga ta-artists. Sige, pakilala mo, partner Jay. Siguro yung iba sa mga nanonood sa atin, baka familiar. Hindi, siguro familiar na rin sila dito. Once Upon a Time ba yan? Napanood na natin ito sa TV. Siya po ang Corporate Social Responsibility Associate ng PTT Philippines, si Shanadine Llarena. Magandang hapon. Hello, good afternoon sa inyo. Walang close-up shot ba dyan? Wala bang kinikilig? Di ba wala bang kinikilig dyan? Napakaganda nitong guest namin para sa araw na ito. Ayan, binigyan ng close-up. Bigyan natin ang magandang close-up ang ating guest. Sa lahat po ng mga nakikinig sa radyo ngayon, naku! Napakaganda po ng ating guest ngayon. At balita na, kumakanta. Teka muna, pambitingin mo muna. Ay, bati ka muna din. Yes, good afternoon po sa ating mga viewers and listeners. I hope you're all having a great day. Yeah, ganda ng boss. Anong patawag namin sa'yo? Shana? Din na lang. Din. Yes, that's my screen name. Noong active pa ako. Sa Din. showbiz. Yes. Oo. Alam mo, yung kung hindi... Mukhang malaki sweldo mo sa PTT. Oo. Para sa kalaman ng mga nakikinig, kasi baka, sabihin, bakit familiar yan? Si Din pala ay dating... Ikaw na magsabi. Yes. Nag-start po ako sa Eat Bulaga, Little Miss Philippines 99. 1999? Yes. Uy, talaga naman ta-artist Little pa rin, hanggang ngayon. Showbiz tayo ngayon. Partner, ha? Ayos, ha? Yung mga nanonood doon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga telepono at saka tablet, nakikita nyo si Dindin. Pag nakikinig kayo sa radyo, lalarawan na lang namin. Para makapicture nyo gaano kaganda to si Din. Okay, pag-usapan natin ang pinaka-proyekto po ng PTT this coming week, no? April 12. This week nga, kasi Saturday ngayon, itong week na to. Pero siguro bago tayo tumalon dyan na partner, maglakad muna tayo. Bakit ang mga kumpanya kailangan magkaroon ng tinatawag na CSR or corporate social proyekto. Ano bang halaga niyan para sa isang company? Naku, marami sir, lalo na this days. Nakikita naman natin yung effect ng, like for example, yung mga disaster na nangyayari sa atin. So, I guess nagiging very unpredictable na si Mother Earth. So, it's time na... Climate change, no? Yes. So, it's time na magbigay naman tayo in return kay Mother Earth since ang dami na rin nating benefits na nakuha sa kanya. Kasi kaya itong PTT nga, karamihan yata ng proyekto ng inyong no? Yes. Related CSR. din sa environment. Yes, meron tayo sa Morong Bataan and this one yung sa Noveleta Cavite, yung Bakawan natin. So yun, nabanggit mo yung Bakawan. Ano ba itong Bakawan na to? Yes, it's gonna be on April 12. So magtatanim po tayo dyan ng... Doon ka ba? Pupunta ka doon? Yes po. Naku, marami pupunta dyan din. Siya yata ang MC. Sandali lang. Mukhang hindi lang isang cameraman ang pupunta. Sige. Sorry. Go ahead. Okay lang. So it's gonna be on April 12. We'll start at 5 a.m. So magkakaroon tayo ng tinatawag na Walk for the Mangroves. So magsa-start ang meeting... 5 a.m.? Ba't ang Yes. Kasi actually, this is also a social awareness para sa youth natin kasi kailangan natin i-inspire sila and i-motivate para maging active sa mga ganitong participation. So, we thought of something na bago mag-start yung program, magkaroon ng Walk for the Mangroves
start in Cavite State University. So maglalakad going to St. Therese Church. Yun yung malapit sa San Rafael 4 where the mangrove is located. So walk muna parade. siya. Yeah, it's parang, a parade. Ano, gagawin siya, ceremonial walk muna tayo. Something like Siguro that. ito parang baka pang pagising muna doon sa community. Tama. O gigising yung Baka community, inaantok-antok may pa. nangyayari. Palakarin mo muna natin to. Baka inaantok pa. At least aware yung communities around that area na merong ganitong klase ng proyekto na kung saan pwede sila maging active and mag-participate rin. Saka siguro kaya maaga yan dahil pag ganyan namang mga mangroves planting, dapat talaga maaga. Kasi lalo na ngayon summer, medyo mainit. Dapat maaga pa lang magsimula ka na magtanim. Kasi kung gagawin mo yan din ng mga alas 11, hindi ako pupunta dyan. Napakainit Baka ako rin. Saka sa Cavite, Grabe, init dyan. Mainit. Sige. Ayan, so, Ilan ba yung mga inaasahan na darating dyan? let's say around 500 to 600. And andyan yung mga students natin from Cavite, local government units, different organizations. Like yung PAF, Marines, ganyan, sir. PAF, ito yung Air Force. Yes, sir. So, buti Kasama naman. ang Philippine Air Force. Navy, right, sir? Kung di ako nagkakamali, ang Air Force at Navy, partner yan ng PTT mula pa nung year 1 nitong Bakawan. Very Sila active mismo sila. magtatanim. Kasama sila, di ba? Actually, pati sa preparation ng area, since kailangan natin ng 50,000 propagules. So, yan yung itatanim So, ng ibig ating sabihin, itong participants. 50,000 propagules, itatanim ito in one day lang. In one day. Ilan? 500? 50,000. propagules. Dami naman. In one day. Paano kayo nakipag-partner sa school? Paano ang approach na ginawa ninyo? Nung previous years po kasi, nagkaroon kami ng parang information caravan, information dissemination. So, pinupuntahan namin yan, bawat school, selected schools ng Noveleta, Cavite. Okay. And then, we explain to them kung ano yung importance ng Bakawan. Actually, nagbibigay rin kami ng videos, nagpapanood kami ng videos sa kanila. Yung nangyari sa Yolanda. So, kung paano na-protektahan ng yung community ng Tacloban because of the mangrove. May information caravan. So may mga presentation pa pala yan. Yes. Para alam nila. Para yung willingness nila pure, di ba? Parang Saka, nandun yung willingness. hindi kayo basta pupunta ng Noveleta at magtatanim kayo. Ini-involve nyo talaga yung buong community, ano? Yes, sir. Saka Yes, maganda yan, pati mga estudyante, at dapat nalalaman nila bakit itong PTT nagtatanim dyan. Bakit kailangan magtanim ng mangrove. Parang mas maintindihan nila. Mas maintindihan. Kesa yung basta ka lang pumunta dyan, magtatanim ka na lang dyan. Hindi alam ng community, ano bang relevance ito? Bakit may mga mangroves Tapos may ano ba, no? May kasamang may kasamang Philippine Air Force at saka Navy na darating dyan, ano? Actually, yan yata. Kung di ako nagkakamali, Air Force at Navy talagang active din sa mga Active sila. CSR projects. Actually, they started this activity, sir, diba? And then in partnership, parang naging active na rin si PTT together with them. Gano'ng kahaba yung lakad? So, may katamaran. Gano'ng siguro kahaba yung lakad? Para alam lang nila. From Cavite State University, siguro mga around 900 meters. Malapit From lang. Malapit lang kayang-kaya. Kumbaga exercise na rin, warm-up na rin para dun sa mga magtatanim. Maganda. Diba? Ano mangyayari? Halimbawa, after nung nabanggit mo, may Walk for Mangroves, ano? Pagdating nyo doon, paglipat nyo doon sa sinasabi mong program site nyo, ano bang mangyayari? Ano ba yung inaasahan Siyempre, dyan? sir, may mag-welcome sa kanila ng mga student performers natin from different schools. So, may doon pa lang, programa pa. pangtanggal pagod na. Yes, sir. And then after that, let's say, we will have a bit speeches from our officers sa top management ng Thailand. Okay. Ayan, and At naanyayahan yata dyan, hindi ko alam kung darating ba yung parang ambassador yata ng Thai Embassy, Thai yes, Embassy, sir. ano? Yes. Ganon? Wow, sosyal. Educate me, din, paano mangyayari dyan? Alas 5 maglalakad na kayo. Yes po. Tapos And then, going to the venue of the taniman. tea planting site. Oo, Let's say so- mga 7 a.m. kailangan nandun na po lahat sa kasi kung may planting sinasabi site. ko pa, mga speeches at saka may programa, anong oras yan? After nung parade, Oo. siguro mga 5:30, let's say 5:30, Oo. nandun na sa program Maliwanag site. na rin yan. Opo. And then siguro konting pahinga lang para dun sa mga naglakad and then we'll start the program, yung speeches. Okay. So let's say mga 7:30 or 8, siguro pwede nang lahat nandun na dapat sa site. 7:30 Ng or planting. Yes, planting Okay, site. bago tayo may mga
questions pa tayo, ihang na muna natin. Sa pagbabalik natin, tuloy-tuloy natin yung pag-uusap. Maganda sa isang kumpanya na may mga ganitong proyekto. Kasi parang, alam mo na, every time you gas up, di ba, na nakakatulong, kung tumutulong din tong kumpanya na to, parang ikaw rin, you're doing your part by gassing up, di ba? Pag nagpag-gas up ka, pag tumutulong yan, nakakatulong ka rin. Yung maliit lang, pero still, nakakatulong ka pa rin. Dahil alam mo, may corporate social responsibility duty itong PTT na ginagawa nila by going there. Actually, partner, ano yan lalo na yung mga malalaking kumpanya, tawag nila dyan sustainability. So, kadalasan itong malalaking kumpanya, talagang may CSR projects yan. Para masustain nga naman, hindi yung negosyo lang sila ng negosyo. Hindi lang pera yung nakapokus, di ba? Kita, benta. Hindi, aalagaan din natin yung environment natin. Gaya nga sabi ni Dindin, marami na tayong, parang bata talaga kasama natin. Di ba? Gaya ng sabi ni Miss Dindin, pero medyo lumabas ako. Marami na tayong nakuha sa Mother Nature. It's time for us to, pay it back. Saka ma-preserve siguro. Kasi hindi naman natin pwedeng yung basta sasamantalahin mo ngayon, baka bukas makalawa, wala na tayong aasahan mga natural resources. Pag-usapan natin mamaya sa pagbabalik po ng Biyaheng RH, kung gusto nyo sumama, ano po yung magiging activity dyan, at saka, di ba, may programa pa, di ba? Kung ito ba ay welcome ba, ibang gusto sumama dyan. Kaya alamin natin. Kasi kung 500 to 600 dyan, dami nun yun. Okay, mamaya po sa pagbabalik ng Biyaheng RH, wag po kayong aalis. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel. Alright, tuloy-tuloy po ang Biyaheng RH. Welcome back. Okay, sorry din, ako'y wala pang experience sa mga ganyan Please educate me. Paano yan? Pagkatapos ng program, anong magiging outfit? Anong magiging itsura, di ba? Pupunta ka ba? Siyempre, medyo putik-putik yan, di ba? Medyo putik-putik yan. Tapos, ang itsura ngayon, lalo na mga millennials, of course, pag yan nagtanim, kailangan may selfie-selfie ng konti, di ba? Para post-post ng konti. So, paano ba? Anong mangyayari? Pag sabihin natin, tapos na yung mga nag-speech, tapos na yung mga nag-programa, kakanta ka ba? Pwede. Pwede. Normally naman, nagkumakanta ka, di ba? Doon sa putik? Sa program. Sige. Okay, basta abangan nyo, magkakanta si Dindin, ha? Okay, so, educate us. Paano ba? Paano mangyayari? So, after the program, by batch kasi ang punta doon let's say, 20 per group. And then meron silang... Control mo ba yun? 500 to 600 Siyempre, students? meron tayong representative from PTT Group. Okay. Kung sino yung mga nakapunta na dun sa site from the previous years, sila rin yung guide natin. So, syempre, katulong rin natin dyan yung PAF, Navy, Marines, Pero millennials yan, talaga excited pumunta sa putik yung mga yan Correct. Kasi nasa isip na nila, naka-ready sila, naka-prepare sila. Pagdating naman sa selfies, we suggest na kahit after ba or during. Kasi during. Kasi post yan every medyo, time. Medyo malayo. Malayo yung lalakarin. And medyo maraming kailangang tawirin na ilog. So, I suggest na yung selfie siguro doon na lang sa mismong site. Pagka talagang... Pero nung previous years, napansin ko dyan. Sandali lang. Kasi namin siya tatawid ng ilog. Oo, kasi medyo wetland yan. Wetland yan yung siya. kapag high tide, wala kang aapakang lupa. Pero pag low tide, saka lang lumalabas yung lupa na siya. Doon tinatanim yung mga mangroves, yung propagules. Okay, so pag natawid mo na, pagpunta mo na doon, syempre, ano bang tawag doon sa Tagalog? Pag lulusong ka na sa mga putik na ganyan, naka-ready ka na, nakataas na yung mga dyan, di ba? Yes, pwede para sigurong mag-picture shorts. nila. Alam mo yung mga audience natin. Ang outfit. Mga yan, hindi yan natatakot. Mga millennial yan. Talagang ready to, yan sa mga challenges So, pakikwento, pag pumunta ka na doon, hanggang saan yung putik? Depende sa area Actually, pag malapit-lapit ka na doon sa mismong dagat, ayan na, medyo lumalalim na yung putik. Let's say, mga hanggang legs na. Ganun? So, careful. So, hindi ko ma-advise na bota or kailangan nilang. Actually, bota, di malalaglag yan. Yung ba,
sa mga nakita ko, yung iba talagang nagbobota dun lang sa medyo mababang area. Kasi kung nakabota ka at masyadong malambot yung putik, lulubog siya, may iwan ng bota mo dyan. Sayang ang bota. Saka medyo medyo hindi ganun kadali. Delikado rin yan Kasi, kaya yung mga kabataan dyan, Ako, na-excite yung mga kabataan na nanonood sa atin. Ay, delikado, punta tayo. Actually, nag-enjoy sila, adventure. Oo nga, iba na kasi yung nila, yung mga behavior nila. Wala na sa kanila yan. Adventure. Oo, tapos pagpunta mo doon, meron bang chance na mabasa yung yung talagang I-expect na nila para lang pagdating doon na hindi sila magulat. The very dangerous part? Yung mga dedicated mababasa ba yun? Yung mga dedicated nating mga nagtatanim, talagang pupunta sila doon sa malayong areas kung saan medyo malalalim na. Lumulubog talaga sila. Okay, tapos pagka ikaw putik na, ano mangyayari? Saan maghuhugas? Ganon? Maliligo? Yung mga nakaraan yata, parang once na naputi ka, nagpuputi ka na lang sila. Oo nga Ano ba pinag-uusapan natin? Sharong Gabi movie na naman ba pinag-uusapan natin, Sir Jay? Hindi, kung di ako nagkakamali, may tubig, may standby dyan. May mag-ano naman. So kung gusto lang mag-shower to. Siguro kahit tubig, maglalandian din sila. Magbabasa, maghahabulan dun sa... Landian na sa putik, landian pa sa tubig. Exciting, di ba? Palagay ko, Pero malamang may mga naki-standby din kayong mga nurses, just in case na may mga sir, of course. May medical team tayong ready doon palagi. Actually, pati sa mismong site, just in case. Pupunta ako, na-excite ako. Yay! Di ba? Kasi putikan, basaan. Di ba? Okay, yung last question siguro bago tayo magpaalam, Dindin. Yes. Open ba? Yung school na sinasabi mo, baka may makarinig at makapanood sa atin ngayon, nakatutok, pwede pumunta. Open po yung sa mga gusto lahat mag-volunteers, open. The more, the merrier, di ba? Lalo na sa youth, kailangan din natin sila na maging active sa mga ganitong klase ng proyekto. So, open po sa lahat, lalong-lalo na sa area nung Noveleta, Cavite. Okay. Sige, we'll give you the floor to invite habang may music ka. Asa yung background music ni Lindy? Sige na, mag-invite ka na sa mga natin. I would like to invite everyone po. That's on April 12, Tuesday, for our Bakawan Back to the Mangroves. Mangrove planting. Ayan po. Sa Martes na yan. CSR ng ng PTT. Yes. Exciting, no? Ako ko kasi, siguro, let's ask them, no? Yung mga pupunta doon, paki-like muna yung Facebook ng PTT. Pagdating doon, i-post nyo doon. Diba? I-post mo doon yung mga makikita na, yung mga magsi-selfie, i-post din doon. So, nakausap ko yung nag-organize niya, isa sa mga organizer. Isa sa mga gagawin niyan sa Martes, mag-i-announce sila na magkaroon ng photo contest gamit yung mga mobile phone. Tapos isa-send nila through FB yan ng Di ba, exciting? Excite ako. Gusto ko magputik. At may pa-premyo yata yan. Ano pa premyo? Hindi ako nagkakamali, 5,000 yata first prize. 543. So malalaman yan doon sa programa. Pagdating doon. Ay, akala ko ang first prize ay 5 sakong Pero putik. siyempre, huwag kayong sasali kung ang phone nyo ay walang camera. Ay, wala naman ang ganun. Sir, ito talaga. Ikaw, millennial na yung mga kausap natin. Baka mag-aalit yung mga yan. Maraming salamat, Dindin. Thank you very much. Ang Corporate Social Responsibility Associate ng PTT Philippines Corp. Thank you very much. Saan ang opisina mo sa PTT? Subic Base po. Sa Subic Base. Pero under ka ng PTT Philippines Foundation, tama, no? Under PTT Philippines Foundation. Ay, maraming pupunta dyan. Maraming salamat, Dindin. Thank you for visiting us. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nanood sa atin. Thank you very much. We'll see you on Tuesday. 5 o'clock in the morning, we'll be there. So, Noveleta yan. Barangay San Rafael. Putik-putik and the Tubig-Tubig Party. Maraming salamat. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Jay Julian. Hanggang sa susunod na Biyaheng RH. Maraming salamat, Pilipinas. Bye-bye. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel.